sa akin, hindi ako sang-ayon sa paglipat natin sa online class. Maaring ito ay naging isang solusyon sa atin noong panahon ng pandemya, ngunit ako ay naniniwala na ito ay hindi isang pangmatagalang kasagutan. Nais kong bigyang pansin ng ating mga kapatid na katutubo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Marami sa kanila ay hindi umaalis sa kanilang lupain na tinitirhan. At ang mga sagradong lugar na ito ay malayo sa modernisasyon na ating nasasaksihan dito sa syudad. Ayon sa pag-aaral ni Eduardo at Gabriel noong 2021, ang mga katutubo o indigenous people ay sumasakop sa 20% ng populasyon ng Pilipinas. Natagpuan sa kanilang pag-aaral na ang kahirapan ay isa sa mga suliranin kung bakit nahihirapan makisabay ang ating mga kapatid na katutubo sa kanilang karapatan patungkol sa edukasyon. Paano sila makakasabay sa pagbabagong ito kung sila ay walang pinansyal na kakayahan na tugunan ang ganitong pagbabago? Paano ang Wi-Fi at teknolohiya na kanilang gagamitin? Hindi ba mas maigi na atin paigtingin ang ating sistema at pagtuunan kung paano aayusin ang mga suliranin na ating hinaharap sa kasalukuyang sistema ng edukasyon? Maraming mga mag-aaral ang walang Wi-Fi at gadgets. Meron man yung iba pero cellphone lang at wala pa ring data. Habang yung iba ay mayroong iba't ibang gadgets at internet access. Ang kawalan ng pantay-pantay na access na ito sa teknolohiya ay tinatawag ng mga eksperto na the homework gap. Isa pang problema na konektado rito ay ang antas ng pamumuhay ng isang estudyante. May malaking epekto sa kanilang posibilidad na magkaroon ng access sa teknolohiya. Ayon sa pag-aaral na nakalap ko mula sa Pew Research Study, sa Amerika, 35% ng mga tahanan sa US na may anak na nag-aaral at may taunang kita na mababa sa $30,000 ay walang access sa high-speed internet. Habang sa mga tahanan na kumikita ng $75,000 o higit pa taon-taon, 6% lamang ang walang high-speed internet. Idagdag pa rito ang ayon sa National Center for Education Statistics, 61 lamang na mga bata na nasa paaralan ay may internet access sa bahay. Ngunit karamihan sa mga estudyante ay nagsasabing kailangan nila ng internet para tapusin ang kanilang mga takdang aralin. Sa aking palagay, ang hindi pantay-pantay na access na ito sa teknolohiya ay nananatiling hamon sa mga mag-aaral na tulad ko. Hindi lahat ay may kakayahang magkaroon ng sapat na gadgets sa bahay, pati na rin ang mabilis at sapat na internet connection sa kanilang tahanan. At kung nais natin na maging patas ang pagkatuto ng bawat mag-aaral, mahalagang masigurado rin na patas ang access sa teknolohiya. Ito ay mahalaga rin para sa pagkatuto at paghahanda sa mga mag-aaral na maging digitally skilled. Ang kakulangan nito ay malilimitahan ang mga mag-aaral sa mga karanasan at oportunidad, lalo na sa ating pagtuloy na paggamit ng distance learning. Bukod sa mga device at internet, kailangan ding tiyakin na ang mga guro ay may kaalaman sa paggamit ng teknolohiya upang epektibong magabayan ang mga mag-aaral. Bagamat mayroong magandang dulot ang online class tulad na lamang ng pinisenta ni Tong et al. Noong 2022, na sa pamamagitan ng online class ay mas napagyaman ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman dulot nga ng malawak na pagkukuhanan ng impormasyon na nakaangkla sa internet at nakaayon sa kanilang ginugustong oras upang intindihin at unawain ang kanilang mga aralin. Ngunit hindi maikakaila na may malaking pagbabago sa kasanayan ng mga mag-aaral, katulad nga ng natuklasan ni Cortez et al. Noong 2022. Ayon sa kanila, ang paglipat ng mga estudyante sa online class ay nalilimitahan ng kanilang pag-aaral dahil sa mga pangangailangan na mas naging doble pa ang kanilang gastos upang makabili ng gadget, kakulangan sa pera upang masustentuhan ng internet o data, at gayon din ang issue ng kalusugang pangkaisipan. Kung kaya naman, dahil sa mga karanasan na ito, malinaw na naging limitado ang pag-aaral ng mga estudyante at mas gusto pa din nilang gamitin ang tradisyonal na pagtuturo o ang face-to-face classes. Dagdag pa nga ni Pang et al. 2024, higit sa kalahati ng mga mag-aaral ay mas pabor pa rin sa pagkakaroon ng tradisyonal na pagtuturo. Dahil sa face-to-face ay mas aktibo ang partisipasyon ng mga mag-aaral at mas madaling maiturong mga praktikal na gawain. Bagamat nalampasan na natin ang suliranin ng COVID-19 na siyang naging dahilan sa atin upang lumipat sa online class, hindi maitatanggi ang naging epekto nito sa paglimita sa pag-aaral ng mga kabataan.
Ang lahat ng ito ay nagsanhi sa mga tinukoy ni Pangangan et al. 2024 na mga issue tulad ng mababang performance at pagbaba ng antas ng literasiya ng mga mag-aaral. Ilan lamang ito sa mga negatibong na itudulot ng online class sa ating mga mag-aaral. Bagamat may mga benepisyong makukuha rito, di pa rin ito matutumbasan ang mga pangangailangan ng mga kabataang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataang namumuhay lamang sa laylayan. Kung kaya naman, hindi talaga ako magiging pabor sa online class na ito. Pagsalin sa online class, hindi ako sang-ayon. Bagamat naging epektibong kaagapay ang online class noong panahon ng pandemya, naging mas mahirap naman para sa aming mga mag-aaral yung matuto ng maayos. Yung pagod sa mata, sa katawan, kakaupo ng matagal, at yung tinatawag na online fatigue. Ang online fatigue ay yung sinasabing pagkapagod naming mga estudyante dahil sa matagal na exposure sa screen o sa online meeting na siya namang nagre-resulta sa pagkawala ng aming motibasyon at sigla sa pakikilahok sa online class o virtual learning. Ayon sa isang pag-aaral ni Nadasilot, iba pa noong taong 2024, halos lahat ng mga mag-aaral ay nakaranas ng fenomena na ito, lalo na noong pandemya. Katulad ko, dahil dito mas nahirapan ako makilahok sa aking mga klase at matuto. Ngayon, isipin natin, libo-libong estudyante ang maaaring makaranas nito permanente kung isasalin natin ang pag-aaral sa online. Marami sa aming mga estudyante ay nahirapan na makasabay noong pandemya. Isang senyales na hindi gaano ka-epektibo ang online learning para matuto. At kung isasalin pa natin ang lahat ng klase at pag-aaral sa virtual o online classes, magiging malaking problema ang online fatigue na ito sa maayos sa pagkatuto naming mga mag-aaral. Ang online fatigue ay maaari ding maging delikado sapagkat maaari din itong maepektuhan ang kakayahang sosyal at mental namin. Dahil ayon naman sa pag-aaral ni na Chen, ito ay maaaring magresulta sa anxiety, fear of missing out at maging depression. Itong pagod na ito bunga ng online fatigue ay isang malaking pagsubok sa maayos sa pag-aaral, bagay na hindi madaling masolusyonan. Naniniwala ako na ang pagkatuto ng bawat mag-aaral ay hindi dapat makaapekto sa aming mental na kalusugan. Hindi din dapat tayo magdusa para lamang matuto. Dapat mapadantili nating masaya ang karanasan ng bawat estudyante sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng tunay at pisikal na koneksyon. Bagay na mas maaari lamang maibigay ng pisikal na pag-aaral at hindi ng online class.